academic excellence and personal growth of our achievers. Ladies and gentlemen, the processional. Let us give a warm round of applause to the stars of today's celebration, our awardees and achievers who have exemplified dedication, perseverance, and the spirit of excellence. Ladies and gentlemen, the Silangan Achievers. Let's begin with our learners from the Special Needs Education Program. Sa akin lang to, hindi sa bata. Kayo muna. Nagbabalag ka po yan. Isa lang ba kayo, Te? Let us also welcome our awardees from the grade 8 level. Itaga mo daw, ha? Saan to? Dito tayo. Nasa pwede? Oo, dyan. Madon. Kuya. Ya. Tapos sumitan yung medal, alis na rin. Pang-una kasi. Pang-una, pang-apat kasi kami. Saglit lang naman.
And now, let us welcome the awardees from the grade 10 level. ano kayo? Sige, mamaya pa naman, 1:30. Bali, nandito pa ako sa recognition day ng panganay ko. Tangin na kakaumpisa pa lang. 11:30 pre. Kinang ina 1:30 ako pupunta dyan. Tangin na 2 hours na lang. Ha? Kaya nakakainis. Baka hindi ako mapicturean Ano? Hindi. Basta. Bahala na. Yan
Kala ko kasi alas 10 to. Bahala na. Hindi kasi ipapasok yun sa tagit. Tangina, walang papasok. Gogi. Piyari ako na. Tignan ko. Bahala na. Hindi, kaya yun. Kaya yun. Ano lang. 4 hours lang. Balikan. 4 hours. Binating alas 2. Makaalis na. 3, 4, 5. Kahol. Bahala na. Basta ano. Sige pre, bahala na. Thank you. Let us now welcome our Academic Excellence Awardees from the grade 12 level.
Let us now welcome the pillars of our institution who have guided and nurtured our students towards success. The Bagong Silang High School faculty members, starting off with Filipino Department, with their master teacher, Mrs. Rowena M. Holgado, headed by Dr. Mirna P. Pacheco, Head Teacher 6. We would also like to acknowledge our special awardees as they enter the Activity Center. Filipino Department, with their master teacher, Mrs. Rowena M. Holgado, headed by Dr. Mirna P. Pacheco, Head Teacher 6. Nak! English Department, with their master teachers, Mr. Jericho B. Balana and Mr. Sita S. Improso, headed by their coordinator and master teacher, Ms. Winnie L. Labor. Nak! Nak! Mathematics Department, with their master teachers, Mr. Gilbert Holgado and Ms. Early de la Peña, headed by Mrs. Rowena C. Armado, Head Teacher 6. Science Department, with their master teachers, Dr. Rowena S. Navidad, Mr. Randy Binag, Dr. Amelinda D. Mormol, and Ms. Mary Ann B. Navarro, headed by Dr. Ms. Belinda A. Sulaybar, Head Teacher 6. Araling Panlipunan Department, with their master teachers, Mrs. Laura B. Alcantara and Ms. Jennifer B. Espera, headed by Dr. Rosalinda T. Zubiri, Head Teacher 6.
Edukasyon sa Pagpapakatao Department with their master teacher, Ms. Delina T. Candelaria, headed by Mr. Aris T. De La Cruz, ESP Department Coordinator. Technology and Livelihood Education Department with Master Teacher Roy Locapa and Dr. Amalia T. Aquino, Master Teacher and Department Coordinator. Music, Arts, Physical Education, and Health Department with their master teacher, Mr. Bernard D.O. Dizon, headed by Ms. Amalia Bench Dugin, Head Teacher 6. Let us also welcome our school staff, Ms. Jennifer T. Villanueva, Mr. Alan M. Laum, Ms. Maria Rita Nicodemos, and Mr. Ryan Tahino. SDO Caloocan Public School Division Supervisor in Charge to Bagong Silang High School, Dr. Mary Ann Margaret L. Morgan. Our esteemed guests, Mr. Norman Corral, and the father of Bagong Silang High School, Dr. Alvin D. Angus, and to represent our city mayor and congressman, our councilor, Honorable Vincent Ryan Enteng Malapitan. Let us stand with pride and respect, honoring the flags that embody the hopes and dreams of every Filipino. May this moment remind us of our shared responsibility in building a stronger, united, and progressive nation. Ladies and gentlemen, the entry of the colors led by the BSHS Boy Scout of the Philippines.
Please remain standing for the singing of the nationalistic song, NCR hymn, and Caloocan hymn. As we begin this momentous occasion, let us implore the guidance, wisdom, and blessings from Almighty through a doxology. Let us now put ourselves in the presence of the Divine as we humbly offer our prayers to be led by Rian Jamira Sigat Dula of 12 STEM 2. You see
Let us bow our heads in humility and gratitude as we gather today. Dear Lord and Heavenly Father of all, as we stand here today at the end of one chapter and the beginning of another, we come before you with grateful hearts. We thank you not only for the journey, but also for the people who walk beside us, our families, our teachers, and our friends. They believe in us even when we didn't believe in ourselves. They lifted us up when we were down, and we carry this moment with them too. As we move forward, remind us that this is not the finish line, but a sign that we are growing, learning, and slowly becoming what you want us to be. As we move into the future, fill our steps with purpose. Teach us to stay humble in honor, gentle in strength, and grounded in compassion. Let this recognition remind us that this is what we have done, but of we are still becoming. And as we face new challenges, give us courage not only to succeed, but to lift others as you were once lifted. And remind us that no matter where life takes us, we are never alone, for you are always with us. In your holy name, we pray. Amen.
now take your seats. Ladies and gentlemen, esteemed guests, respected school officials, dedicated teachers, parents, and most especially to our dear learners, good afternoon. Today, we gather in celebration of hard work, dedication, and excellence. This recognition ceremony is not just an event. It is a testament to the perseverance, resilience, and determination of our achievers who have gone above and beyond in their academic and extracurricular pursuits. On behalf of Bagong Silang High School, we extend our warmest welcome to all of you who have joined us on this momentous occasion. Your presence makes this celebration even more meaningful as we honor the achievements of our young learners as well as our teachers, the unwavering support of their parents and guardians, and the relentless dedication of our educators. This year, our theme, Generation of Unity, Partners for the New Philippines, reminds us that the progress is not built by individuals alone, but through the collective efforts of a united generation. As we honor excellence and hard work, let us also reflect on the power of collaboration, how each of us plays a vital role in shaping a better future for our nation. Together, as partners in education and nation building, we are laying the foundation for a new Philippines, one strengthened by unity, resilience, and shared dreams. Let this recognition program be not just a celebration of achievements, but also a call to continue working hand in hand toward a brighter tomorrow. Welcome, and let us make this event truly meaningful. Once again, welcome to the 2025 recognition ceremonies of Bagong Silang High School, school year 2024-2025. To officially commence this momentous occasion, it is only fitting that we hear inspiring words from a leader who has been at the forefront of guiding and shaping the minds of our learners. Without further ado, let us warmly welcome the head of the Filipino Department, Dr. Mirna P. Pacheco, to deliver the opening remarks. Let's give her a warm round of applause. To our principal, Dr. Alvin D. Angus, PSDS in charge, Dr. Margaret Morden, Councilor Honorable Vincent Ryan Malapitan, our guest, Mr. Norman Corral, dear teachers, parents, and students, a pleasant afternoon. Let me start with a short story. When I was in high school, I joined a quiz bee. Akala ko kasi madali lang. I reviewed for one night, confident, feeling genius. Pero nung tanungin ako kung ano ang ibig sabihin ng saling bibig, wala, blanco, walang naisagot. Tapos, sa dulo, napansin ko, mas masaya pa pala ako sa cheering team namin kaysa sa quiz bee mismo. Why am I sharing this? Because that moment taught me something important. You don't have to win every contest to be proud of yourself. Minsan, ang totoong tagumpay ay yung lumaban ka kahit kabado. Nag-review ka kahit antok na, o di kaya pumasok sa klase kahit may pinagdaraanan. Today, we are recognizing those who did well. Yes, my honors, my awards, pero sana we also recognize something else. Yung mga students na kahit nahirapan sa math, hindi sila nag-drop or sumuko. Yung mga tahimik lamang sa loob ng klase, patuloy pa rin silang nakikipaglaban. At syempre,
yung mga di kayang pumasok sa klase na may pinagdaraanan, still, go pa rin sila. At yung mga hindi honor student, pero laging handang tumulong. These are wins. And wins like this, build the future. Ang tema natin ngayon sa wikang Filipino, henerasyon ng pagkakaisa, kaagapay sa bagong Pilipinas. Simple lang, bilang mga kabataang Pilipino, kayo ay kaisa dahil sa inyong mga taglay na disiplina, may paninindigan, at higit sa lahat, may puso. Sabi nga ni Bini, buhay ay hindi karera, bawat isa may oras at eksena. Hindi mo kailangang mauna para marating ang pangarap mo. You go at your own pace, in your own time. What matters is you keep moving forward. Sabi rin sa kanta ni SB19, dati-dati ay di ko kayang gawin to, pero ngayon ay kaya ko na. Kaya nyo rin. And today is proof of that. You made it this far, not just because you're smart, but because you showed up again and again. So as we begin this program, I invite everyone to celebrate all kinds of success, big or small. Let's celebrate the medals, let's celebrate the effort, and let's celebrate the students who chose to keep going. To our dear students, you are not just part of the future, you are shaping it right now. Keep showing up, keep trying, and never forget your story matters. Everyone, welcome to our Recognition Day. Thank you. We will hear words of wisdom and encouragement from two outstanding leaders who have played a pivotal role in shaping the success of our school and its students. Their unwavering dedication to education and commitment to excellence continue to inspire us all to strive for greater heights. First, let us welcome a leader whose passion for education and guidance have been vital in nurturing the growth and achievements of our students. With great honor, let us all listen to an inspirational message from our beloved principal. Let's give him our warmest round of applause, Dr. Alvin D. Angus. Thank you. Sa kaibigan ng bayan, si Enteng Malapitan. A dear friend ng PSDS natin. To our guest speaker who will be later on introduced at even more formally sa ating mga kasamang heads na dito. Sa ating mga magulang, mga nanay na kakagaling lang sa parlor. Kanina, kasabay kami ni Francie Enteng, may nakita kaming nanay na sa tricycle. Pagbaba niya, napasigaw siya, sabi niya, sandali manong, sabi niya rin sa driver. Balik tayo sa bahay. Nakalimutan ko yung anak ko. Okay. Mas excited pa si nanay ko. Mga bata, totoo yan. Totoo yan. Itong Recognition Day, pinagbayaran ng gusto ng inyong mga pamilya ko. Ng kanilang pagod, luha, pasakit, sermon araw-araw. Ito ang panukli natin sa ating mga nanay, sa ating mga tatay. Mga bata, makinig ha. May medalya kayo maya-maya ibibigay. Medyo mabigat yan. Kung makasampu kayo niyan, baka tinakay mga baba mamaya dito. Mabigat ang medalya.
dahil mabigat ang inyong responsibilidad. Isusuot nyo yan, number one, because it differentiates you from the rest of the crowd. Sa ilang libong bata na nag-aral ngayong school year na to, konti lang kayong meron yan. Tatak yan ng inyong pagpupunyagi, ng inyong pagsisikap, ng iba yung pagsisikhay. Lahat naman nagsikap pero mas nagsikap kayo. Mga bata, yung medalya na yan, sabi lang ni sa Spider-Man, it's power, but with great power comes great responsibility. May responsibilidad kayo nasa likod ng medalya na yan. Mas mataas na ang expectation sa iyo ng lipunan. Hindi kayo katulad ng ibang nilalang, ibang mga estudyante na ordinaryo lang para kayong binigyan ng superpowers. At meron din kayong super responsibility. Ipapakita ngayon natin sa loob ng bahay natin, sa mga magulang, sa mga kapatid natin, na ako ay isang honor student kasi ang aking behavior ay dapat lang na maging honor student. Simple lang. Pag ako umiinom ng tubig, yung baso, pinuhugasan mo ng pusa. Bago ko itayo dun sa paminggana. Hindi ako yung anak na bayaan mo na si nanay dyan na pinagkainan ko. Kaya nga na-invento nanay para siya maghugas sa mga plato. Kayo yung magpapakain ng aso. Yung aso nyo nagtuturoan kayo, payat na. Sino magpapakain? I mean, inside the house, makikita natin responsibility natin. Baka hindi natin kayang gawin yun. Para saan yung medalya natin? Sa loob mismo ng bahay, pakita natin ang responsibility natin. Responsable kang mahalin ang iyong magulang at tumanaw ng utang na loob sa kanila. Sapon na Tuwing umaga, wala kang ginagawa, kundi sumahod lang ang kamay mo. At may bumabagsak na baon dyan. Hindi ka na nagtatanong kung saan niyang kinuha ni nanay o ni tatay. Hindi mo na problema yon. Sila na bahala doon. Sagot ka na nila. Ganyan katindi ang sinapit na mga magulang natin para dalihin kayo dito sa okasyon na to. Sana maging responsable tayo na mahalin sila unconditionally. Pasalamatan sila sa pamamagitan ng pagiging responsable natin sa paggamit natin ng cellphone. Kasama ba kayo, mga awardees, dun sa mga bata na walang ginawa kundi tignan ang cellphone at maghanap ng mga reels na nakakasakit ng kapwa, madugo? I don't know, kailan naging ganito ang lipunan natin? Nakakatawa na ngayon ang mga nasasaktan. Diba, wala kang ginawa kundi maghanap ng 10 mistakes, 10 epic fails. Ito na ba panlasan natin sa entertainment ngayon? Have we become so irresponsible that we find these gory things, misfortunes of others, entertaining? Natutuwa ba tayo? I-check niyo yung sarili niyo. Bago kayong matulog mamaya, yung ba ang hinahanap yung mga reels? Yung nasasaktan yung kapwa? Well, in fact, education works the other way. Tinuturuan tayo ng edukasyon to be empathic, to be compassionate, to empathize with other people, to help out sa paraang makakayanan natin. Hindi para tawanan ang mga fails, ang mga failures nila sa buhay. Check natin sarili natin. Baka you are not responsible enough to go into social media. Just to give you a heads up, sa pagpapasok ng taon na to, sa bagong silang high school lang naman, ipagbabawal na po natin ang cellphone sa mga bata. Ako, kaharap
po ang ating kaibigan, si Consiente. Nangangako po kami. Bawal na po ang cellphone sa bagong silang. Parang malungkot kayo, para kayong tinanggalan ng akto ng maga. May nawala ba sa inyo? Marami tayong dahilan. Hindi kailangan mo yung cellphone. Paano hindi kailangan nyo ang cellphone? Mga bata. Bakit? Hindi nyo kailangan yan. Lahat ng nasa sa stage ngayon, tingnan nyo. Nakagrabe kami, wala kami dalang cellphone sa school. Una, wala kami pambili ng cellphone. Pangalawa, hindi namin kailangan. Mga bata, maging responsable tayo. Ipakita natin yung starting today sa magitan ng pangtanggap natin ang ating mga medalya, ating certificates. Ipakita natin that we deserve the award. Maraming salamat. Magandang hapon po. Thank you very much, Dr. Angus, for your uplifting words and continuous support. Now, let us hear from another remarkable leader whose vision and dedication have contributed significantly to the advancement of education in our district. It is our privilege to welcome Dr. Marianne Margaret L. Morde, our esteemed Public School District Supervisor from the School Division Office in Caloocan City, to share an inspirational message with us. Thank you so much. Good afternoon, Doc Alvin. Good afternoon also to our Honorable Vincent Ryan Ente Malapitan, our dear cousin, and to our keynote speaker, Sir Norman. All the beautiful and dedicated department heads, to all the teachers, pakaway nga sa mga teachers namin. These are the unsung heroes, pakaway. And pakaway din po sa aming mga parents who are with us this afternoon. Parang wala nang gustong maging magulang. Parang hindi proud na naging magulang. Pataas mo ang kamay with confidence. Palakpakan po natin ang ating mga teachers at ang ating pong mga magulang. These are the people behind the recognition this afternoon. Today, you are not just actually celebrating all the medals, all the certificates, all the recognitions that you will be having this afternoon. But this is actually the celebration of your hard work, of your perseverance, of your discipline, of your humility, and of your faithfulness to God. Always remember that all the recognition, all of these medals, all of these certificates that you will be receiving this afternoon will be meaningless if we're not going to put a more meaningful definition on that. Always. As we continue to your journey, as you continue to your journey, please be reminded and please be inspired of being like a bamboo. Alam niyo ba yung bamboo? Taas ang kamay ng alam ang bamboo. Oh. Parang isa sa ituturo ay ang pagkilala sa bamboo. Sino na ang nakakakita ng kawayan? Ayun, dumami na. You have to be like a bamboo. The more you get taller, the more you are receiving awards that is tantamount to power and responsibility. The more you have to bend yourselves and reach the ground. Wala pong saysay, lahat ng mga recognition natin, we will go back to our values and that we have to use all of this recognition as an avenue to inspire other people and be a productive contributor of our country. That is a great inspiration that you have to get
and somehow to follow as you continue with your journey. So without further ado, on behalf of our SDS, Dr. Jeneline B. Cruz, Corpus, please accept our congratulations and good luck to your next. Thank you. Thank you, Dr. Morden, for your inspiring words and unwavering commitment to education. Let us give another round of applause to our esteemed leaders. Every great event is marked by words that inspire, challenge, and empower, and today we are honored to welcome someone whose insight and experiences will do just that. Our keynote speaker is a respected leader in his field, known not only for his achievements, but for their passion to make a difference and uplift others through education and service. With a wealth of knowledge, a heart for mentorship, and a vision for the future, our speaker stands as a role model to many, especially to the young achievers we celebrate today. Our keynote speaker is a proud alumnus of Bagong Silang High School, graduating salutatorian in 2004. He excelled in mathematics, winning numerous local and regional competitions, including the Philippine Math Olympiad. He pursued BS Mathematics at Ateneo de Manila University on a full merit scholarship. He built a successful career in actuarial science, becoming a fellow of the Actuarial Society of the Philippines in 2017, one of only 80 in the country. Currently, he is Vice President and Chief Actuary Alliance of Philippine National Bank, PNB Life, one of the largest insurance firms in the Philippines. He is also a family man, recently welcoming his first child with his wife, Claudette, also a BSHS alumna. Ladies and gentlemen, please join me in warmly welcoming our keynote speaker, Mr. Norman C. Corral, as he shares with us his message of inspiration and hope. Good afternoon. Thank you for those kind words of introduction. I am very grateful to be back at my alma mater, and I cannot wait to address our parents and our students. But first, to honor tradition and promptness, allow me to acknowledge the important people who made this day possible, and also those who grace us with their presence today. To our distinguished guests, Honorable Vicente Ryan Enteng Malapitan, our dear counselor, to Dr. Mary Ann Margaret L. Morden, Public Schools District Supervisor of the Division of City Schools, Caloocan, our dear school principal, Dr. Alvin T. Angus, and also our dear department heads, who I can proudly say are most of my teachers back when I was still a student in the school like you. Dr. Mirna P. Pacheco, Mrs. Winnie L. Labor, Mrs. Rowena A. Armado, Dr. Luz Luminda A. Solaybar, Dr. Rosalinda T. Sugiri, Miss Amalia D. Mugit, Mr. Alice T. De La Cruz, and Mr. Amalia D. Aquino. Thank you for holding this event for our students and for our parents. And now, allow me to begin addressing our parents, and most especially our students. I was only given a few minutes to deliver my message, and I want it to be very effective. So let me address you in Filipino. Mga magulang at mag-aaral, bukod sa masaya akong makabalik sa aking alma mater, sa ating mahal na paaralan ng Bagong Silang High School, ikinagagalak at kinararangan ko pong pumarap sa inyo ngayon para kausapin kayo at magbahagi ng mga bagay na pinagdaanan at pinag-isipan ko mula nung ako'y maging estudyante dito hanggang sa ngayon. Tulad ninyo, mga 20 years ago, nakaupo rin ako sa hanay ng mga upuan na yan, nakaharap sa stage, umaatend ako ng recognition kasama yung magulang ko. Taon-taon, nung nag-aaral ka ako dito.
Kaya alam ko yung pakiramdam. Mas maliit pa yung cover court dati, mga kalahati lang nito. Pero dito pa rin yun, sa parehong lugar. Tulad ninyo, dito ako sa Bagong Silang lumaki. At alam ko kung anong ibig sabihin at anong itsura ng pamumuhay sa Bagong Silang. Napakalawak nitong ating barangay at napakaraming alaala para isa-isahin ko. Pero hayaan ninyong banggitin ng mabilis ang ilan sa mga tumatak sa akin. Paglabas ng school, kakain, dyan sa may baba, sa may Munting Nayon, o kaya malapit kila Lacson. Maglalakad papuntang Peace 5Y, dadaan sa may Nayon, o kaya mamamalengke sa Kanlaon ng pagkain kinabukasan. Pwedeng dumaan sa maraming basketball court, dyan sa looban ng Phase 2. Madalas na kami dumadaan sa may Nobat Court, o kaya naman sa Crema, tatawid sa Pangan, o kaya kay Dr. Bayan. Pupunta sa may Quezon, tatawid kila Roldan, pababa kila Bacolod, paikot para ihatid yung mga klase sa looban sa Bagsak, pababa ng Golden Valley, o sa may court sa Bilang. Nagpa-practice kami ng sayaw dala-dalaan noon sa malawak na lugar ng German doctors. Sa Phase 8, at kapag kailangan bumili ng school supply, doon kami namimili sa TIM o kaya sa GOSAP. Sa ngayon, baka hindi nila alam yun kasi baka sa Pure Gold o sa National Box na kami bumili. Pero doon kami dati. Papunta doon, dumadaan kami sa power line. Sisimba kami sa simbahan sa Tumingin sa Phase 1 o kaya kami sa mga klase ng sa kaliwa kasi malayo sila dito. Dadaan kami sa Barugo, diretso sa may Paniki, minsan naabot sa Kalayaan, at kung gusto namin mag-bike, doon kami sa Harmony Hills. Maraming alaala sa Bagong Silang. Gala kami dito. Dahil noon, mahal ang pamasahe. Hindi namin lahat kayang pagbayad ng tricycle. At marami ang natutunan dito. Sana kayo din. Pero marami din ang tulong ng paglabas. Simula nag-carry sa Tineo, nagtrabaho, tumakas ang posisyon, habang nag-i-improve yung career. At ngayon, naimbitahan ako dito para mag-share kung ano-ano yung matutunan ko. Hayaan niyo magsimula ako sa mga magulang. Mga minamahal kong magulang, bilang anak ng isang solo parent, alam ko po kung gaano kabigat sa isang magulang ang araw-araw na gastos sa pag-aaral ng mga anak. Mula sa baon, pamasahe, at project sa school. Bilang dating estudyante na katulad ng mga anak niyo ngayon na nag-aaral ng recognition, alam ko po na ito ay isang malaking karangalan sa inyo. Pero alam ko po, nakahalo ng lahat ng sayang ito ay isang buntong hininga. Nakaraos na naman ng isang taon. Isang taon ng sakripisyo na may napuntahan din dahil nandito tayo lahat ngayon sa recognition ng sasaya ating didiwang. Sa nakaraang taon, malamang pamilya ng eksena kung saan malaking parte ng kinikita ninyo ay napupunta para itaguyod ang pang-araw-araw na baon para susin ng mga estudyante. Pumapasok po ako noon sa pantang baon para sa ilang pirasong tinapay at magic kulaban paglabas ng school. Na madalas, lunch ko na kinakain dahil maghapon kami sa school sa dami ng activities. Nakikihingi na lang ako ng baon sa isa sa mga klase ko. Pero, bukod sa pang-araw-araw na gastos, ay may hinihingi pang pera para sa project, field trip at kung ano na pang requirements. Kung kailan, alam na alam ko yung itsura ng magulang na saglit na kumakabig ng paghinga, natitigilan saglit dahil hindi iniisip pa kung magkano ang nagastusin, saan kukunin at kung ano kailangan bawasan sa budget sa bahay. At alam ko rin po na sa mga pagkakataon, para makarating dito, inisip ninyo kung saan utangin ang mga gastusin iyon. Alam ko, dahil lagi ko nakikita sa mukha ng mama ko. Taon-taon may buntong hininga na nakaraos na kami. Taon-taon siyang masaya, pagdating sa recognition, akit kami sa stage, bibigyan niya ako ng ilang medalya, at uwi kami masaya. Kaya gusto ko sabihin sa inyo mga magulang, maraming salamat. Baka po sa panahon ngayon, iba na yung dynamics sa mga magulang ng anak sa bahay. Baka di na po kayo madalas mag-usap, o nahihiya po silang lumapit sa inyo, o sa ibang paraan po silang papasalamat. Hindi na po nilang nasasabi. Alam ko rin po na dapat sila mismo pasalamat sa inyo, kasi sila yung pinaghirapan ninyo. Pero bilang isang dating estudyante na sinuportahan ng magulang, kaya taon-taon ako nakapunta ng recognition at nakakakot ng stage, hayaan niyo po ako magpasalamat para sa kanila sa inyong mga magulang. Sa totoo lang po, pangaramdam ko na nag-aaral pa ako,
Feeling ko hindi ako nakapag-take lang sa pasananay ko. At nung mga panahon na yon, hindi ko napagdama sa kanya kung gano'n ko na-appreciate lahat ng sinabi niya. Ngayon po, alam ko na pinagdaanan ng magulang. Ngayon may sarili na rin akong anak. Kaya kahit yung mga anak niyo po yung dapat magpasalamat, sana po tanggapin niyo yung pasalamat ko. Maraming salamat po sa inyo. Sa mga magulang na katulad ninyo, mula po sa isang anak ng Bagong Silang na nag-aaral ng recognition dito sa Bagong Silang High School at ngayon naiintindihan kayo dahil magulang na rin. Alam ko po na ginagawa ninyo yung abot ng mga kaya ninyo at sinasabi ko po sa inyo ngayon na sapat na yon. Doing your best is enough para sa mga estudyante nandito at aaral ng recognition. Maraming salamat po. At ngayon, para sa mga mag-aaral, kayo ay aakit ng stage, bibigyan ng recognition at awards, babanggitin ang pangalan, sasabitan ng medal, bibigyan ng certificate. Sigurado ako maraming sasabi ng congratulations sa inyo. Maraming mag-message, magko-comment sa mga pictures ninyo pag in-upload na kayo. Pero bago ang lahat ng yun, pwede ba tayong tumigil sandali? Gusto ko lang pag-isipan at maintindihan ninyo, bakit nga ba may recognition day? Bakit taon-taon iniipon sa isang araw lahat ng nagkamit ng parangal para umakit ng stage? Ano yung napapala? Ano yung mensahe ng araw na ito para sa inyo? Gaya ng sinasabi ko, dati ako nasa posisyon nyo, umakit ako ng recognition day. At ngayon, gusto kong i-share sa inyo ano yung na-realize ko, bakit nga ba may recognition day? Hindi ko tinutukoy yung obvious. Hindi ko tinutukoy yung pwede nyo itong ilagay sa college application form, pwede nyo ilagay sa resume o curriculum vitae. Bukod pa doon, hindi ang araw na ito ay para lang kilalanin ko yung magaling. Hindi doon nagtatapos. Hindi dahil may achieve kayo. Kasama yun, pero hindi lang yun. Mas lalong hindi ito para lang sabihin na kayo ang pinakamagaling. Hindi kayo ang pinakamatalino o kayo ang number 1. Mahalaga lahat ng yun, pero hindi yun yung point. Maniwala kayo sa akin, ilang taon na kung umakit sa stage na to, late ko na-realize kung bakit. At alam ko masarap sa pakiramdam, at totoo naman pwede nyo yung pagyabangan ng malaki, alin po sa social media, pero hindi yun ang pinakamahalaga magpulot nyo sa araw na to. Sabi nga ng kanta, hindi naman laging kailangan mauna, buhay ang hindi karera. Hayaan nyo na-share ko sa inyo kung paano nakatulong sa akin recognition day sa totoong paraan. Paano ito nabago yung buhay ko at yung buhay ng mga tao sa paligid ko. Ang natutunan ko ay, sa mamamagitan ng pagdaraos ng ganitong event na consistent, taon-taon, kung saan nandito yung mga magulang, mga guro, nagsisilbi itong encouragement ang nasasabi sa atin na may potential tayo. Nasa larangan kung saan tayo magaling, kahit anong subject, talento, sportsman yan, kung saan tayo may medal, certificate o award, doon tayo mukhang magaling. Isipin natin na meron tayong kakayahan, talento, talino, o abilidad na nagsisimulang umusbong, nagsisimulang kilalanin, nagsisimulang ma-recognize. At iyon ay hindi natin dapat pabayaan. Dahil naniniwala ang paaralan ito na pwede natin yung bigyang atensyon. Doon natin ituon yung oras at lakas natin. Dahil sa mga bagay na iyon, nakikitaan tayo ng paraan na pwede natin tahakin at pagbutihin pa para meron tayong gabay kung paano tayo mabubuhay sa hinaharap na productive at may ambag sa lipunan. Kung ano yung pwede natin gamitin simula para sa bukas. Sa madaling salita, sinasabi ng paaralan sa atin, sa pamamagitan ng mga guro at magulang nandito, ituloy natin ito. Na kapag ituloy natin ito, pwede dito natin makita kung ano yung pwede natin tahaking educational track, career, advocacy, o passion sa buhay. Sa ganitong paraan, unti-unti na kakaroon tayo ng gabay sa kung paano natin hahawakan o itutuloy yung kinabukasan natin. Mahalaga ito dahil sa pangtutunan ko ay para sa inyong mga mag-aaral ngayon, kahit sino sa inyo, kahit nasa ang level o section kayo, meron kayong kailangan tandaan. At ito ay, ang susunod na 4 o 6 na taon ng buhay ninyo ang magiging pinakamalaking factor kung ano ang magiging buhay niyo sa hinaharap. Ulitin ko. Dahil ito ay mahalaga, lahat ng gagawin at desisyon ninyo in the next 4 to 6 years ang sasabi kung ano mangyari sa future ninyo. At ang recognition din na ito ay paraan para ipakita sa inyo
kung paano ninyo pwedeng simulan at ahakin yung next 4 to 6 years na yun. Sobrang importante na alam nito. At bilang isang tagabagang sila na dumaan sa punto na yan, kung pwede ko lang balikan yung panahon na kung nasaan kayo ngayon at sabihin sa mga kaibigan, kamag-anak at kaklase ko, siguro, lahat kami maganda yung buhay kayo. Lahat kami may sarili-sariling karilang tinatahak at may sarili-sariling definition kung ano yung success namin sa buhay. Ngayong ano pag-usapan na natin kung bakit may recognition day at kung gaano kahalaga yung critical na next 4 to 6 years, ano yung pwede ninyong gawin at ano yung dapat ninyong isipin sa mga panahon ngayon. Ang good news, mga mahal na mag-aaral, sa ngayon, lahat kayo nakaupo dyan ay mayroong bagay na nakakaalam kayo sa akin, sa mga guru ninyo at sa mga magulang ninyo. Meron kayong bagay na hawak na nagpas pa sa kung ano yung meron kami. At yung mga bagay na yun ay oras at atensyon. Meron pa kayong mahabang oras. Hindi pa kayo puno na responsibilidad na kakain ng oras at atensyon ninyo. Sa tingin ng paaralan na ito at ng mga teachers ko dito, I am successful enough and wise enough that I can give a speech to inspire you. Tingin nila marami akong achievements. At matalino ako, kaya ako yung pinag-speech. Pwede totoo yun. Pero dahil mas bata kayo sa akin ng 20 years, meron kayong bagay na wala ako. Yung oras at atensyon ninyo. Ito yung dalawang source or tools na huwag ninyo pababayaan at hindi nyo dapat sayangin. Ang challenge na harapin ninyo sa susunod na 4 to 6 years ay kung paano hindi mag-distract at sisiguraduhin yung oras at atensyon ninyo ay para sa inyo, para sa kabubuti ninyo, at para maging successful kayo sa buhay. Ano yung ibig kong sabihin? Isang magandang halimbawa ay ang sikat na kasabihan sa English. Dati sikat to. Knowledge is power. Pero sa panahon ngayon, lahat ng knowledge ay nasa kamay nyo na. Ilalabas nyo ng cellphone nyo, kaunting type at research sa cellphone, malalaman nyo na yung sagot sa kahit anong tanong. Ito yung bagay na wala kami dati. Pero kung paano ninyo gagamitin yung knowledge na yun, yun ang magdidikta kung matagumpay pa kayo o successful in the future. Iba ang knowledge o kaalaman. Dahil lahat ngayon ay maalam na. Iba ang knowledge o kaalaman sa wise o marunong. It is now easy to get knowledge. What's important is to obtain wisdom. Halimbawa, kahit sino kayang mag-research, pwede mag-google, pwede makipag-chat para magtanong. Pwede nyo i-comment sa comment section paano gumawa ng application letter para matanggap sa isang college scholarship o mag-apply ng trabaho. Lahat tayo kaya natin malaman ano yung steps, ano yung guides, ano yung pointers. Pero, kung paano mo gagamitin ang lahat ng yun, para gamitin, ilapat sa sarili mo, mailahat mo kung sino ka, kung ano yung kaya mong gawin, mga achievements mo, at bakit ikaw yung dapat bigyan ng scholarship o trabaho, ibang usapan yun. Hindi lahat kaya o marunong nun. Yun ang dunong, yun ang wisdom. Lagpas pa o higit pa sa knowledge. Kung kaya, gamitin ang oras at atensyon para ang wisdom ang makuha. Hindi basta knowledge lang sa magpapabuti sa sarili. Sumali sa panahon ngayon, mga minamahal na mag-aaral, meron kayong mabigat na problema ang harapin. Sapagkat, sa napapansin ko, iba ang kinabang sa oras at atensyon ninyo. Walang masamang manood ng video, mag-scroll sa TikTok, manood ng Reels, magbasa ng update sa Facebook, Instagram o Twitter. Lalo na kung may natutunan kayo. Pero kailangan ninyong itanong, yung ginagamit kong oras at atensyon na ibinibigay ko sa mga taong nag-post nito, mas mabuti bang ilaan ko o gastusin ko na lang sa sarili ko? Para gawin yung mga bagay na maglalabas ng potential ko kung saan ako in-award na yung recognition day, para matapos yung mga bagay na bibigay ng success sa akin, tulad ng pag-aaral, pag-iensayo, pagtatrabaho, o pagbuo ng mga samahan sa mga taong mahalaga sa akin na makakatulong o makaka-inspire sa akin. Saan ko ba dapat gamitin yung oras at atensyon? Dapat yung tanongin na sarili, meron bang ibang tao na pinagkakakitaan yung oras at atensyon ko? O sa akin ba yung napupunta at pinagkakagastusan ko ng oras at atensyon ko? Magbubuha pa yun para sa sarili ko o para sa iba? Huwag ninyong sayangin. Huwag ninyong hayaang ibang tao yung lumaman sumikat dahil sa oras at atensyon ninyo. Uulitin ko.
Huwag ninyong payamanin at pasikatin ang iba gamit yung sariling oras at kondisyon ninyo. Dahil yan yung meron kayo. Yan yung pinakamahalagang meron kayo ngayon. Huwag ninyong ibigay sa iba para payamanin at pasikatin sila. Sinusubukan kong ipaliwanag ng mabuti at klaro. Pero kung tutusin, yung mga magulang at mga guro natin, ito naman talaga sinasabi na natin sa bahay pag sinusuway tayo. Ayan, naka-cellphone natin, di ba? Lagi natin naririnig. Pero nandito ako, sinusubukan kong ipaliwanag kung ano ba talaga yung ibig sabihin nun. Na kapag nung sa cellphone tayo, ano yung nawawala na dapat para sa atin. Sabihin natin sa isang araw, kakanood ng video, ilang oras yung nauubos. Mayroon kung isang araw na yun, ilang araw sa isang linggo, ilang araw sa isang taon. Hindi nyo na namamalayan, isang malaking portion ng 4 to 6 years na critical para i-set ninyo yung success ng buhay ninyo na ibigay nyo na sa ibang tao. Nasayang na, nawala na, iba yung sumikat, iba yung kumita. Malinis na lilipas sa mga araw kung sasayangin natin sa mga ganitong paraan. Sa aking pananaw, ang 4 na bagay na binanggit ko ngayon ay napakahalaga. Kaya nagpapasalamat ako at sa pagkakataon na ibahagi ko sa inyo. At dahil nga mahalaga sila, hayaan ninyong ulitin at summarize ko yung 4 na yun. Una, napag-usapan natin kung bakit tayo may recognition day. Para ituro at kilalanin kung saan kayo may galing at potensyal. Pwede ninyong tahakin bilang simula ng kinabukasan ninyo. Pangalawa, pinanggit ko kung paano ang mga magulang sumusuporta sa inyo ay ginagawa ang lubos na mga kaya nila. At dapat tayong pasalamat sa kanila kasama ang mga teachers, faculty, officers and staff ng mahal nating para bagong silang high school. Nandito sila para sumuporta at mabay sa inyo. Pangatlo, sana rin yung tandaan ninyo, ang susunod na 4 to 6 years ay sobrang importante, napaka-critical, hindi nyo na ito mababalik. Kung ano man ang gagawin, desisyon, iisipin ninyo, maging kung kamitan ninyong tao kasama, ang lahat ng ito ang magsasabi kung magiging ano kayo in the future. At kung panghuli at pang-4, mahalaga ang mga susunod na taon, sana ay maging mapili at matalino kayo sa paggamit ng oras at atensyon ninyo para lumaki ang chance na magiging successful kayo sa buhay. Bilang pagtatapos, madali para sa akin na pumili ng topic tungkol sa success. Kung ano mga katangian, aspects of success that have brought me to where I am now, I can give a 30-minute speech on the pitch in English. Even different definitions of success is easy to speak about. However, mas pinipili kong kausapin kayo in Filipino bilang isang kagabagong silang na lumaki dito para ibahagi kung ano yung tutungan ko. At dapat niyo tandaan kung ano yung kailangan niyo para maging successful, nasa recognition din na ito. Nasa mga taong nakapalibot sa inyo, sa kaya ng mga magulang at guro ninyo. Nasa inyo na mismo. At kung paano ninyo makakamit sa inyo sa buhay, kailangan maging aware kayo. Nandito ako ngayon, isang tagabagong silang na katulad ninyo, para sabihin na hawak nyo lahat yan. Maging aware kayo at gamitin nyo ng tama. Sana nakatulong itong speech ko para ma-realize at matandaan ninyo. Maraming salamat sa pakinig niyo lahat at muli, congratulations sa lahat ng achievements ninyo mga graduates. Thank you very much, Sir Norman. Your Bagong Silang High School, or the Bagong Silang High School community is truly proud of your achievement. We are honored to have with us 2 distinguished leaders who have dedicated their service to the progress of our community and the empowerment of the next generation. Their words of wisdom and encouragement will surely inspire us all to strive for excellence and unity in building a brighter future. Let us welcome the leader whose vision and commitment continue to uplift education and the youth. It is our privilege to hear a very special message from our City Councilor, Honorable Vincent Ryan Enteng Malapitan. Let us all give Consi Enteng a big round of applause. Magandang hapon po sa inyo lahat. Sa ating punong gulo, Dr. Alvin Angus, sa ating PSPS, SDO Caloocan, Dr. Marian Margaret Montaigne,
sa ating mga department heads, Rina Pacheco, Winnie Labor, Luz Rubinda, Sulay Bar, Dr. Leslie Zubiri, Rowena Armado, Amalia Aquino, Amalia Luki, Aris de la Cruz. So ito pong lahat, hayaan niyo pong basahin ko ang mensahe ng ating punong lungsod ngayong araw kalapitan. Isang mapagpalang araw po sa lahat. Isang karangalan po para sa akin na basahin at po sa inyo ang mensahe ng ating punong lungsod. Congratulations sa mga batang Kangkalu. Ipaparangalan natin ngayong araw. Alam kong lahat tayo ay natutuwa dahil sa mga pagkilala na matatanggap ninyo. Sa murang edad, pinakita na ninyo ang inyong angking talino at galing. Kaya naman ipinagmamalaki ko kayong lahat. Ang pagkilala tatanggapin mo ngayong araw ay bunga ng inyong pagsisikap sa buong taon at naway magsilbi itong paalala sa inyo. Naganding palaan ang bawat pagtsatsaga, diskarte ninyo sa buhay. No pressure. Pero sana ay may pagpatuloy ninyo ang ganitong gawain hanggang sa makatapos kayo. Dahil ako ang unang magiging proud sa bawat tagumpay na makakamit ninyo. Batid ko rin na hindi lang ang mga mag-aaral ang masaya ngayon. Bigyan din po namin ng masigabong palakpakan ang mga magulang na araw-araw na nagpuyat at nagbanat ng buto. Nabigyan lamang ng magandang buhay ang kanilang mga anak. Isa rin po akong magulang, kaya alam ko po ang pakiramdam na makita ang ating mga anak na nagtatagumpay sa buhay. Umasa kayo, nakatuwang ninyo ang pamahalang lungsod na mas palakasin pa ang mga programang makakatulong hindi lang para sa pag-aaral ng ating mga kabataan, kundi para galing pag-aamin ang mga responsibilidad ng mga magulang. Tulad ng aking paulit-ulit na pangako na walang batang may iwan sa larangan ng edukasyon, piniyak natin na hindi magiging dahilan ang kahirapan upang tumigil sa pag-aaral ang mga bata. Dahil libre po ang mag-aral sa ating lungsod mula daycare hanggang kolehiyo. Noong inakta ko ang ordinansa na maging libre ang tuition fee ng mga mag-aaral sa University of Caloocan City, alam ko na maraming henerasyon ng mga batang Kangkalu ang mapapakinabangan ito at ito rin ang unang hakbang upang umangat sila sa buhay. Kaya rin naman patuloy pagpapalawig natin ang mga kurso sa UCC upang mas maraming pagpilian ng mga batang Kangkalu. Malapit na rin pakinabangan ang PUP Caloocan na isinulong kong maisabatas nung nasa kongreso ako. Dito hindi man po libre, pero 12 pesos per unit lamang ang kanilang babayaran para makapag-aral. Marami rin tayo mga proyektong pang-infrastruktura na itinayo na mapapakinabangan ng mga batang Kangkalu sa mahabang panahon. Nariyan ang Government Center, North City Hall, mga pabahay, Hall of Justice, Caloocan Sports Arena, UCC College of Medicine and Health Sciences, Bagong Caloocan Police at PFP at iba pa. Ang lahat po ng serbisyo at proyektong ito ay mula sa aking administrasyon ay para sa inyo, mga batang Kangkalu. At ang tanging layunin natin ay maitaas ang antas ng pamumuhay ng bawat isa at maging matagumpay tayo sa inyong mga tatahaking landas. Tatlo lang ang pakiusap ko. Una, huwag kayong basta susuko sa mga pagsubok na daraan sa buhay ninyo. Pangalawa, tumanaw kayo ng utang na loob sa inyong mga magulang, guro, at sa ating lungsod sa oras na maging matagumpay kayo. At pangatlo, huwag kayong palaging hihingi ng suspension ng klase. Tapos magagalit pag di ka agad nag-suspend. Biro lang po. Mga batang Kangkalu, pinagmamalaki ko kayo at naway mas lalo nyo pang pag-igihan ang mga susunod na panahon. Muli, congratulations po sa inyong lahat. Maraming salamat.
Once again, Councilor Enteng Malapitan, let's all give him a big round of applause. Ladies and gentlemen, the moment you have all been waiting for has arrived. Today we recognize the hard work, dedication, and perseverance of our outstanding students and teachers who have excelled in their academic and extracurricular pursuits. As we begin the awarding proper, let us honor these young achievers and teachers with warm applause and appreciation for their remarkable efforts. May this recognition serve as an inspiration for them to continue striving for excellence and for the others to follow in their footsteps. Today we extend our deepest gratitude to the PISA facilitators, volunteers, and technical working group, the committed individuals who have played a vital role in ensuring the smooth and successful implementation of the program for international student assessment. Their hard work, patience, and passion for education have made an immense impact not just on the process, but on the future of learning itself. Let's give a well-deserved round of applause to these unsung heroes of academic excellence. Our PISA volunteers, Sheila G. Alfanta, Charmaine Gay Ibalingit, Mary Grace C. Cabiles, Radimar B. Kami, Charina Blanca K. Castaneda, Armel B. Perez, Maria Luisa P. Villanueva, Maria Pilar Victoria G. Jimenez, Andrew Neil F. Monsalve, Raymar P. Villasario, Gladlyn Joy P. Cabalar, Ramil P. Castero, Ramil L. D. Asis, Lenny B. Dolovino, Regina G. Evangelista, Marlon B. Hamulin, Lambert F. Jimenez, Myra P. Matusalem, Rina Grace S. Pajarito, Shilda S. Paranao, Hazel Joy G. Traquelia, Michelle Mariflor G. Gataan, Cindy Marie E. Nilio, Sandra N. Buenjura, our PISA facilitators, Mary Ann B. Navarro, Mr. Gilbert H. Volgado, our PISA facilitators, Ms. Mary Ann B. Navarro and Mr. Gilbert H. Volgado. Next, our hot PLPS Post-Test Club scorers. These are the teachers who obtained the highest scores during the conduct of the division rollout for the higher order thinking skills, professional learning packages last October 14 to 18 at H2O Hotel, Manila Ocean Park. Mr. Armel B. Perez and Mr. Jenna G. Evangelista.
Peers Choice Award. Great teachers don't just teach, they inspire, lead, and uplift those around them. The Peer Choice Award for teachers is a recognition not just from students, but from fellow educators who witness excellence firsthand. From the English department, Ms. Evelyn Q. Dumaki. Mathematics department, Michelle Mariflor G. Tutaan. And from the MAPE department, Mr. Celso A. Evasco. Efficiency in teaching isn't just about speed, it's about impact. A truly efficient teacher maximizes every moment, simplifies complex concepts, and fosters a learning environment where students thrive effortlessly. Through smart strategies, innovative techniques, and a deep understanding of each learner's needs, the most efficient teacher transforms education into an engaging and productive experience. Welcome to a new level of teaching, where effectiveness meets inspiration. From the Filipino department, most efficient, Rowena M. Holgado and April A. Laurido. English department, Evelyn Q. Dumagit, John Paul B. Amolista, Sheila G. Atlanta. And Maria Cristina G. Areta. From the Mathematics Department, Michelle Mariflor G. Tutaan and Hazel P. Beramo. At ating Panlipunan Department, Charisse Ann F. Aguilar Felix. From the TLE Department, Ronaldin B. Alves. From the ESP Department, Mary Grace V. Fernandez. From the MAPE Department, Jessa Aneri. Mary Ann S. Barreto. Camille E. Cupon. Mary Grace D. Deramas. Bernard D. O. Dizon. Jonathan A. Galanza. Marietta D. Hulaton. Eliza Kim M. Morales. Ruth R. Montero. And Noemi A. Toscano. Ayun na. Sabi ko 130, pero ewan ko lang. Bahala na. Baka yung whole day ko na. Congratulations to our most efficient awardees. Excellence in teaching is not just about knowledge. It's about dedication, innovation, and the ability to inspire both students and colleagues alike. The Department Head's Choice Award for Teacher is a testament to an educator who consistently goes above and beyond, demonstrating leadership, passion, and unwavering commitment to shaping young minds. Chosen by those who understand the genuine demands of the profession, this award honors teachers who embody the highest standards of education. Today, we recognize
these remarkable individuals who have set the bar for excellence in teaching. From the Filipino Department Head's Choice Award goes to Lilibet D. Magbutay. Mathematics, Regina G. Evangelista. From the TLE Department, Fernando B. Salud. MAPE Department, Celso A. Evasco. Congratulations to our department heads choice awardee. We will also be recognizing the efforts of our praise team community. We begin with Ms. Jennifer T. Villanueva, Dr. Amelinda B. Marmol, Ms. Flora B. Alcantara, Ms. Rowena M. Hulgado, Dr. Amalia B. Huid, and Mr. Aris T. De La Cruz. Let's all give them a warm round of applause. At this juncture, we will be taking a quick pause with the awarding of certificates and medals and prepare to be dazzled as the two of our very own educators trade the classroom for the dance floor, proving that teaching isn't their own talent. With precision, passion, and a touch of elegance, they are set to deliver a dance floor performance that will leave us all in awe. They are a 4 silver and a 2 bronze medal recipient from SPO Caloocan Division E Dance Floor Competition 2025. So sit back, enjoy, and let's give a warm round of applause to our incredible duo, Mr. John Jekyll Y. Grishon and Miss Eliza Kim M. Garcia.
Thank you very much, Sir Deco and Ma'am Kim, and to your dance sport duo. Success in academics is not just about intelligence. It's about perseverance, discipline, and an unyielding commitment to excellence. Today, we honor students who have demonstrated outstanding dedication to their studies, setting a standard of excellence and inspiring those around them. These achievers have not only excelled in their academic pursuits, but have also demonstrated resilience, diligence, and a passion for learning. Their efforts prove that determination and knowledge go hand in hand in shaping a bright future. Let us celebrate the well-earned achievements of our exceptional students. We will now present the academic awards to the students. From the grade 8 level with honors, Anquilo Princess Jasmine P. Syra Lorraine T. Abarientos. Nancy Dwayne M. Abbas. Alexis J. A. Abiga. Samantha Anika S. Ables. Natalie Miles E. Abordo. Sofia Andrea Jency A. Abugar. Claire Chantel J. Acon. Kurt Luis H. Acuna. Rachel G. Alabarca. Jan Jamila R. Alapide. We would also like to remind especially our dearest parents that only our official photographer is allowed to be in front. Muli, ang official photographer lamang po ang allowed sa harapan. Maraming salamat po. Opisina, 130 ako ani. 30 na. Laika May A. Albia. John Ryzen M. Albindo. Josiah Elijah T. Alcantara. Justine Leira Q. Amistoso. James Ralph S. A. Aaron James A. Angcheng. Nakamayan mo lang ba yung ano si salita kami ikaw mag kalat pala aning ko kakamayan ko yung iba makamay na rin Bernard O. Aureliano Jr. Rich Abigail A. Arizo. Princess Kyla N. Armenio. Maria Clarice D. Arpon. Aquila Victor G. Ariola. Calix Arwin D. R. Arroyo. Juliana Rose R. Arroyo. Chloe Jill D. Arzadon. Aisel Ann M. Asiniero. Jordan C. Bacoy. Abaddon M. Bala. Shireen M. Balboa. Jaris B. Balmeo. Jeffrey A. Pana Jr. Nina Angela T. Banal. Larjane T. Bandiola.
Baranda. Jan Daniel C. Barcelona. Ian Cyrus D. Bartolay. Hannah B. Batalya. Mark Joy C. Batol. Princess Sunette G. Benzal. Zaya Mira E. Bermejo. Gabriel Artie R. Bernal. Claire Daniel B. Bigayan. James Alan R. Bongalosa. Princess Bukinia. Samantha Joy F. Bornales. Time check. 1:27. Johara May R. Bragado. Kuya! 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 Kobe V. Braza. Okay, na-medalyahan na yung anak ko. Si Apadon. Nandito na lang, papasok pa ako eh. 2 hours yung video halos. Hindi na natin makukuha ng lahat. Ayun na, late na ako. Gagawin kasi ito sa trabaho eh. Okay, cut.